Sinabi niya sa harap ng mga employees na kapagka natanggal or na-suspend siya sa posisyon niya is babalikan daw po niya yung mga may gawa ng kasong yun. At yun na nga no, mga kabayan, sa umpisa ng hearing, kaugnay nga sa pagkamatay ng Vice Mayor ng Nueva Vizcaya. At yun nga napag-alaman na bago pa ito ma-ambush, meron na nga palang babala itong si Mayor sa mga empleyado ng City Hall. Ayon nga sa mga empleyado, nagbabala itong si Mayor na kung sino man daw ang magsasampa ng kaso laban sa kanya at siya daw ay matanggal o masuspindi sa pwesto, babalikan nga daw niya. Ito na ba ang dahilan kung bakit na-ambush si Vice Mayor? Dahil atin niyang napag-alaman na kinasuhan nga pala niya itong si Mayor dito sa sangguniang panlalawigan. Mukhang hindi nagustuhan ni Mayor ang ginawang pagkakaso ni Vice Mayor sa kanya, kaya niya yata ito na-ambush. Sa tingin nyo mga kabayan, may kinalaman ba si Mayor sa pag-ambush kay Vice Mayor? Comment nyo nga sa baba at huwag nyo nga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Mayor, may affidavit si Mrs. Alameda stating that sinabi mo daw na kapag ikaw ay matanggal, babawian mo ang nag-file ng kaso sa iyo sa ombudsman. That is referring to Vice Mayor Alameda. Vice Mayor Alameda. Wala po akong sinabi ng ganun po, sir. Tapos wala po akong natatanggap na galing sa ombudsman po, sir. Mrs. Alameda, ikaw ang nagsabi noon sa may affidavit ka. Paano mo narinig yung sinabi ni Mayor na gano'n? Ang ano po, Your Honor, is ang final po ng asawa ko, si Vice Mayor Romel Alameda, is sa Sangguniang Panlalawigan po. Yung Sorry, Sangguniang Panlalawigan. Opo. And may concerned citizen po ng Aparidin na nag-file ng same case sa ombudsman. And yung sa contrary po sa sinabi ni Mayor, meron po nabigyan po kami ng copy nung na-file na case sa kanya. At So wala ka pa natanggap, Mayor, yung kaso sa ombudsman? Wala ka pa? Wala po sa ombudsman, sir. So wala pa daw. Hintayin mo na lang kasi nag-file man daw sila. Nag-file, hintayin mo na lang. So paano yung sinabi, Mrs. Alameda, na may sinabi siya na babawian niya yung nag-file ng kaso? yes, Your Honor. Bale, one of his meetings daw po is sinabi niya sa harap ng mga employees na kapagka natanggal or na-suspend siya sa posisyon niya is babalikan daw po niya yung mga may gawa ng kasong yun. Sino ang nakarinig nun? Yung mga employees po ng munisipyo. Employees sa munisipyo. Opo. That was during flag raising o conference? One of his meetings. One of his meetings? Opo. So, Mayor, you're categorically denying that allegation? Yes, sir. Wala po akong sinabi, sir. Okay. Doon tayo sa yung Mitsubishi na na-recover ng police na sinunog, ginamit pag ambush, afterwards na-recover, na sinunog. At ito'y na-restore yung serial number, chassis number, at ito'y na-trace sa may-ari na si Abordo, Darren Cruz Abordo, nakaristo. Ngayon, sabi mo kasama mo yung mga bodyguard mo, andito ba si Dennis de Guzman? Isa sa mga bodyguard mo? Umupo ka dito. Yung Darren Cruz, Mr. Chair, nandito rin ba? Yung may-ari nung nasunog na Mitsubishi, Darren Cruz, you did mention his name. Oh, wala. Nagtatago na ito. Nowhere to be found na. Okay. Missing na. Oo. Oo.
Mayor, si Abordo kilala mo? Hindi ko po kilala, sir. Hindi mo kilala. Hindi po, sir. Ikaw, Dennis de Guzman, ikaw ay bodyguard ni Mayor. Yes, Your Honor. Ganun ka na? Opo. Ilang taong ka ng bodyguard ni Mayor? Isang taon pong mahigit. Isang taon mahigit. Nung panahon nung inambos yung Vice Mayor, andyan ka na kay Mayor. Opo, Your Honor. Kilala mo ba si Abordo? Opo, Your Honor. Paano mo siya nakilala? Bali po, magbilas po kami, Your Honor. Magbilas. Opo. So, may koneksyon. Bilas ka ni Abordo. Si Abordo ang nag-provide ng sasakyan sa nag-ambos na kay Vice Mayor. Tapos ikaw na bilas ni Abordo ay bodyguard ni Mayor. Bodyguard po ako ni Mayor, sir. Okay. Alam mo ba kung saan nagtatago ngayon? Si Abordo? Wala po kaming contact, Your Honor. Pero alam mo na itong si Abordo ang naghiram, ang sasakyan niya ang ginamit Ayon po sa balita, Your Honor. ayon sa balita. Pero nakarating sa iyo late na. Opo, Your Honor. So anong ginawa mo nung mabalitaan mo na ginamit palang sasakyan ni Wala Darren? po, Your Honor. During the ambush, I'm sure nakarating sa inyo yun. Opo. Okay. Ano po yung ginawa ninyo kung talagang interested kayo na makatulong sa kaso na para hindi kayo mapagbintangan? Ano po yung mga ginawa niyong hakbang? Wala naman po, Your Honor, kasi po wala naman kaming kinalalaman doon. Hindi, kasi nga, well, wala pa ko sinasabi na may kinalaman ka. Kasi nga itong si Darren Cruz Abordo, malaking kinalaman ito. Dahil sasakyan nga niya ang ginamit na sinunog. Yung sa, di ba, later on na nakita na sinunog. And then kumukonek na kamag-anak mo related sa'yo. So ang question ko lamang dito na isn't it odd na yung kamag-anak mo related sa'yo involved dito sa crime na hindi mo alam samantalang bodyguard ka ni Mayor at isa sa mga suspect pinagbibintangan ay si Mayor. Di ba? So sana para linisin mo yung pangalan mo o pangalan ni Mayor, at least come out clean and give us something na para talagang mapapalayo ka sa pangalan mo sa pagiging madadawit dito sa investigasyon. Kasi yung pagsasabi mo, wala akong kinalaman, malabo yun Kaya nga nilagay ka sa person of interest because doon sa connection na ikaw ay, sabi mo, bilas? Ang sabi mo kanina? Bilas ka nitong si Abordo? Opo, Your Honor. Malabo, hindi ka tanggap-tanggap, sabi mo lang, wala akong alam. Dapat magbigay ka pa ng mga rason, more than that, na para hindi ka pag-isipan. Wala po kasi kaming contact, Your Honor. Wala kang kontak? Gaano katagal na kayo walang kontak? Madalang din kasi po akong magbakasyon. Kaya po, Bakit taga saan ba itong si Abordo? alam ko po, Bulacan po, Your Honor. Taga Bulacan. O tamang-tama, malayo, magandang kontakin para in case magkagipitan, hindi agad-agad mai-connect kasi malayo nga. So, when was the last time na nagkaroon ka ng contact dito kay Mr. Abordo? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Gawa po ng madalang nga po akong hindi po kami nagkakakontak. Sa NBI? Gusto ko lang, Senator Tulfo, for a while, gusto ko lang ipaalam sa inyo, kung gusto ninyong mag-testify dito, we can grant you, huwag kayo matakot na balikan ni Mayor. We can grant you legislative immunity. Kung gusto niyo mag-testify, we'll just have to request that to be granted by the Senate President. So huwag po kayo mag-alala na babalikan kayo. You are immune from suit if you are be granted immunity. We'll ask the SP. So sinong may gustong sasabihin, kayo dyan, mga byuda, mga kapatid na mga namatay, magsabi lang kayo sa akin kung gusto may sabihin kayo na gustong sasabihin na
patungkol sa kaso na ito na tapos takot kayo na babalikan, bago kayo magsalita, we will ask the Senate President to grant you legislative immunity. Okay? Para free kayo magsalita dito, magsabi. For that matter, lahat ng resource person na may gustong sabihin, pwede nating bigyan. Mr. Chair, meron akong request Yes. kay sa bodyguard. Although ito po ay voluntary. Are you willing to submit yourself to a lie detector test na matagal na kayo hindi nakikita nitong si Abordo at wala ka talagang kinalaman dito sa pinanggagawa ni Mr. Abordo? Are you willing? Opo, Your Honor. Okay. Then let's do it. Ipa-lie detector test natin, polygraph exam. Yeah, we could do that. It might be a make or break. Pwedeng maabsuelto siya, pwedeng mas lalo siya madidiin. Just as you know. And again, this is voluntary. So you're willing to submit doon sa polygraph exam na magpapatunay doon sa sinasabi mo na wala kang kinalaman dito sa mga aktibidad ni Mr. Abordo, and then matagal na kayo hindi nakita, right? Just to be clear. Opo, Your Honor. Okay, Mr. Chair. So next hearing, Kumsek, you require the PNP to require the forensic service of PNP magdala dito ng lie detector test machine. Lie detector machine. Ha? Okay. Para volunteer man daw siya. So, balikan kita, Mr. Dennis de Guzman. Nasaan ka nung time nung insidente nangyari? Nasa bahay po, Your Honor. Nakabakasyon po ako. After the incident, anong communication ninyo between you and the mayor? Bali po, lumas po ako dahil magkakandak po ng LMP. Wala po siyang kasama. Hindi, after nung nangyari, anong usapan nyo ni mayor? Through cellphone? Meron kayo usapan? Wala po, Your Honor. Wala. Alam mo, meron ako impormasyon na ikaw ang sumalubong doon sa mga nag-ambos at yung mga armas ng nag-ambos ginamit mo pa ay ambulansya ng munisipyo. Ano masasabi mo dyan? Hindi po totoo yan, Your Honor. Sigurado ka? Opo. Informasyon yan nakarating dito sa komite. Ha? Na ikaw ang nag-facilitate na masundo yung mga nag-ambos at ang mga armas nila ikinarga doon sa ambulansya ng munisipyo. You are under oath here, ha? If it can be proven to mabigyan ng authority itong PNP na mag-grant sa kanila yung to disclose data from Globe. Pag malaman na ganon, you can be cited for contempt by this committee. Ha? Klaro yan, ha? Opo, Your Honor. So hindi ka, wala ka kinalaman. Wala po, Your Honor. Thank you. Salamat din po, Your Honor. Salamat. Yeah, Mr. Chair, di ba yung mga sasakyan ng gobyerno, hindi pa po, Sir, Mr. Ligard, di ba meron yung tinatawag na route sheet pag ginagamit yung government vehicle? Maybe yung sabi mo at the time na nakita na kinakargahan ng baril yung ambulansya ng munisipyo, sana intact pa yung records na yon. Kung meron, tingnan natin yung route sheet ng ambulansya na yon. No, kung meron silang isinumite. Tama. That can be produced. Pero other LGUs are not practicing that Okay. that practice. Pero may mga ibang government agencies kasi ni-require ng kanilang boss, mga boss na nagbibigay, nagpipill up ng route sheet doon sa pupuntahan ng mga sasakyan, yung rota, yung But- destination. Yeah. Tama ka, pero other agencies hindi comply dyan, wala tayong magawa. Yeah. Maybe we can come up with a law pertaining to that na from now on,
although not related to this case, lahat ng mga government vehicles para hindi rin maabuso yung mga sasakyan ng mga gobyerno, yung mga gasolina, magkakaroon po ng route sheet. Kailangan ina-account yung pupuntahan na lugar ng mga government vehicles, yung from what miles to from point A to point B, ilan miles ang nakonsumo dyan, etc. Yes, Proper we- monitoring and auditing para naman makatulong tayo sa kaban ng bayan na hindi maabuso yung gasolina, sasakyan. And then siguro i-require din na magkaroon ng dashcam lahat ng government vehicles. Kasama yan sa magiging recommendation natin. Yes. So from meron pa bang gusto magsalita? Because i-suspend muna natin itong hearing na ito kung wala na magsalita at babalik tayo for other hearing pag nandito na itong mga gusto ko ma-invite na mga magiging resource person. Yung mga sinasabi ko kanina na imbitahan natin, kasama na yung police na nandun sa area at saka yung may-ari ng pick-up na si ang pangalan nun? Basta yung Sambrana, may-ari ng pick-up na nag-detail. At saka hopefully, mahanap niyo si Husenia. Mahanap ninyo. Balikan ninyo doon sa pamilya. Baka nakita na doon. At kung makita, mahuli ninyo si may-ari ng Mitsubishi, si Abordo. Mga key figures yan dito sa investigation natin. Balikan ninyo at follow upin ninyo. NBI, magtulungan kayo sa PNP, ha? Walang turf battle dito. Iisang kuan lang, ha? Iisang kliyente lang ang ating pinagsiserbisyuhan. Mga Filipino people, particularly mga tao sa region to. So kung anong kailangan ninyo, humingi rin kayo ng data sa PNP. PNP naman, kung mayroon kayong kulang at mayroon ang NBI, hingi nyo sa NBI. Magtutulungan kayong doon para ma-solve itong kaso na ito, ha? At muli kabayan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pang video. Paalam! Gusto kong iparin ang tayog ng ulan. Gusto kong sisirin ang lalim ng dagat. Gusto kong akyatin ang tuktok